Marami sa atin ay iniisip na ang sementeryo ang isa sa mga nakakakilabot na lugar na ating pinupuntahan. Ngunit para sa iba, ito ay ang nagsisilbing pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Sa dokumentaryong ito ay matutunghayan natin ang iba't ibang karanasan ng mga pamilya na kasalukuyang naninirahan sa isang lugar na napapaligiran ng takot, alala, at hukay. Sa pakikipagsapalaran sa lupain ng mga yumao, alamin natin kung paano nila nahanap ang liwanag sa dilim. Sa bawat paglipas ng araw, may mga pumapanaw at inililibing. Ngayong araw ay nasaksihan at naabutan namin ang isang yumao na inihahatid sa kanyang huling hantungan. Dinala ng mga mahal niya sa buhay ang isang yumaong kaluluwa patungo sa kanilang huling pahingahan. At sa aming paglilibot ay nakilala namin si Nanay Ninita at ang kanyang apo na si Kuya Roniel. Hello po, magandang hapon po. Galing po kami sa SMI, sa St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated po. Kita po namin kayo na parang dito po kayo nakatira malapit sa loob po mismo ng sementeryo, and nakuha po ninyo yung interest namin, kaya kung okay lang po sa inyo na ma-interview kayo para sa araw. Sige lang po. So, magandang hapon po ulit, ako po si Eliza. Pwede po ba malaman yung pangalan niyo? Ninita de Leon. Ano po, Lola Ninita? Kuya Roniel, kaano mo po si Nanay Ninita? Bali, lola ko po. Lola. Ilang taon na po kayong nakatira dito sa Eternity? Nakatira kami dito 1995. 1995. Ilang taon po kayo? Siguro bata pa ako na. Mga talaga ka po. Hindi, may anak na ako. May anak na ako. Anak. Paano po kayo napunta dito sa Eternity? Diyan kami dati, yung pinakadaanan na yan, diyan ang bahay namin eh. Tapos nilipat kami rito. Kasi ginawa na tong Eternity. Ang buhay niyo dito, meron na po ba kayong mga karanasan na hindi niyo po malilikot? Minsan nakakatakot. May panahon na gano'n nakakatakot. Meron naman hindi. Pwede niyo po bang makwento yung nakakatakot? Minsan kasi, itong mga apo ko, nung maliliit pa, yung kapatid niya dito, bukas pa yan, ang pinakadaanan namin dati, tapos may hagdan kami. Naglalaro dito, nagbampulot. Sa dalawa, tatlo. Hindi, itong pangatlong puno. Naglalaro siya yung truck ba na may lalagyan ng mga buha-buhangin. Nilagyan niya, tapos hinihila niya. Pag ikot niya, itong puno daw na to, may lumabas. Babae daw. Tinapatakbo siya, iyak siya ng iyak. Sabi niya, nanay, may lumabas sa babae sa puno. Sabi niya naman ako, wala naman tao. Ganon. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, may babae. Pagdating ng gabi, nilagnat. Ano po nag-reaction? Nalaman niyo po yung kwento? Siyempre, natatakot din ako, lalo kong gabi. Pero, yun naumpa, bata pa siya. Nabalot si Nanay Ninita na nakakapanindig balahibong pakiramdam base sa kanyang mga ikinukwento. Kasunod nito ang pagsasalaysay ni Kuya Roniel ng kanyang sariling karanasan patungkol sa mga hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa kanya, ay may nakita siyang di umano isang lalaking may malaking hiwa sa mukha na kung kanyang ilalarawan ay tila isang di matahimik na kaluluwa. Was na kasi na pinatulan mo yung isang ganyang bagay. Lalo ka nilang gagambalain. Namin lahat ng mga kakaibang nakikikilabot na hindi namin maintindihan na karanasan dito. Kasi matagal na rin sila dito, lola ko and ang papa ko. Sila kasing kauna-unahan dito. Kakabit kami ng ilaw Naulan? Nasindi. Pagdating dito, wala. Babalik na naman kami.
O, hindi na naman yung bumbilya. Pagdadating dito, wala. Tapos pagbalik namin ano ba yun? Parang may babaeng nakatayo, sabi ko. Gumanon pa ako, sabi ko pa Nante, babae nakatayo, ayan Sabi ni Nante, ay oo nga, di takbuhan kami. Sanito kami tumakbo, nagtalong-talon, bata pa naman ako nun. Ay ko, ano ba yun? Ba't ganon? Nakakatakot. Kamusta naman po yung pamumuhay niyo ngayon? Okay naman po yung pamumuhay namin dito kasi minsan, siyempre sa panahon ngayon, di ba? Pandemic, sa panahon ngayon napakahirap ng buhay. Nangangalaka lang yung tatay ko, dito rin kami nagkatrabaho, yung mama ko sa simenteryo. Eto, dito lang, nagwawalis-walis lang. Pag may libing kasi, iniiwan lang kasi siyempre, yung iba kasi pamahiin ng mga tao na yung pagkain, bawal ay iuwi. So, iniiwan na lang sa amin, kaya hindi rin kami nagugutom dito. Ramdam niyo pa rin po ba yung asawa niyo? Minsan, yung pag-ubo-ubo ba? Minsan nagugulat ako papagising. Ay, nandiyan ka ako kasi tawag ko din, Choy. Ay ko, ano si Choy, umuubo? Ganon. Kaya nandamang ko siya. Taong 1995 na mapadpad ang pamilya ni Nanay Ninita sa sementeryong ito. Sa kasamaang palad ay maagang binawi ng may kapal si Tatay Rodolfo o Choy kung tawagin, ang asawa ni Nanay Ninita. Kaya naman naging isa ito sa mga dahilan upang magpatuloy na harapin ang realidad at iba pang suliranin sa buhay. Sa pangunguna ni Kuya Roniel, inakyat namin ang may 5 palapag na apartment kung saan ipinakita niya sa amin ang nagsisilbing pahingahan ng kanilang pamilya. So, ngayon ay itutour tayo ni Kuya Roniel dito sa kabilang bakod nito. Sa likod nito ng Eternity ay makikita naman natin yung public cemetery dito sa Maliksi. Ito po. Kuya Roniel, ano po ito? Ano po yung mga yan? Ito po kasi yung mga gamit na nakita ko dito sa kabila. Inaayos pa kasi yung gamit. Dito po yung, kumbaga, yung mga dinidemolish po namin nicho dun sa kabila. Yung mga apartment, yung mga wala pong pangalan, nilalagyan lang po namin ng nonin. Ito po yung imbaka ng mga buto. Wala po bang nagkiklaim ng mga buto na yan? Wala po. Natatandaan naman po namin kung saan sila nakapwesto. Dumating yung may-ari, dito nakapwesto yung buto nila. Ituturo namin, ito po yung sako nyo na may buto. Sa pagtitingin namin sa itaas ay naibahagi sa amin ni Kuya Roniel kung saan sila noon nananatili. At doon namin napagtanto na may iba silang kapitbahay, ngunit bilang lang sa daliri ang dami nila. Nakuha ang atensyon ko ng isang museo na puno ng sako sa loob. Doon nabanggit ni Kuya Roniel na imbakan iyon ng mga buto ng mga yumaong hindi inako ng kanilang pamilya. So Kuya Roniel, ano po yan? Mga damit po ba yan ng mga... Opo, damit po ito ng mga namayapa kasi pag dinidemolish po kasi namin siya, tinatanggal na namin sa damit. Opo. Para hindi po kasi para magkasya po siya sa sako or something na plastic. Para hindi po siya masikip. Dugo po ba yan? Hindi po, ayan po yung, siyempre, mancha po yan ang pagkatulo ng ating mga buto sa ating katawan. Hindi naman po. Siyempre, nabubulok din tayo. Parang pag, Umaagnas din. ganun, inaagnas. Nagtatagal bago makuha niyo yung buto? 5 years. Kaya nga meron sila ditong tinatawag na kada 5 years magbabayad Renewal of kayo. contract po. Pag 5 years na hindi kayo nagbayad, bibigyan kayo ng lowing na 1 buwan. Pag hindi pa kayo nakapagbayad, tatanggalin na yung buto nyo, papalitan na ng panibagong
Kagaya na to, pwede nyo ring hawakan. ayoko po. Paano po ang ginagawa niyo dyan? Sinusunog po Ano po ninyo? yung damit? Hindi po, inano lang din, tinatapon na lang din po namin. Ano po yung mga yan? Bakit po may Kaya po, nagsisiga po kami ng mga tuyong dahon. Kumbaga yan, naglalaglagan. Tapos kung nakikita nyo, may mga ano po yan, kasi dyan po din namin sinisigaan yung mga kabaong. Sinisigaan? Opo. Paano Yan, pinaamoy sinisigaan nyo, po? amoy kabaong. Kabaho po yun. Paano sinisigaan po yung kabao? Kasi di ba pag ano siya, babay siya itapon sa basurahan. Opo. Pwede rin naman itapon, kaso nadidiri kasi mga naghahakot at natakot. Lahat naman kasi tayo meron din tayong takot. Kahit sabihin mong kabaong lang yun o damit, may takot pa rin tayo. Pero pag nasanay ka na sa simenteryo ka nakatira, masasanay ka na hindi matakot. Kasi once na natatakot ka, lalo ka nilang tatakotin. Pagharap sa hamon bilang isang pamilya. Ito ang aral na bibit-bitin ko hanggang sa aking pagtanda mula sa pamilya ni Nanay Ninita at Kuya Roniel. Bagamat mabigat ang problema na kinakaharap, basta't magkakasama ang pamilya, tiyak akong malulusatan natin lahat ng problema. Ako si Ginang Amelia M. Purifikasyon. Bali 4 na taon na. Mula po sa 4 na taon na pagtatrabaho niyo dito, may mga karanasan po ba kayo na kakaiba? Dito sa lugar na ito, doon sa may banda roon, sa may gilid doon, sa may boundary ng nakakakilap lang. Yung kumbaga naninindig lang ang balahibo, pero yung may makita ako, wala naman. Pangalawa, naging karanasan ko, dahil makapal ang damurian, nagagamas ako, pag-usad ko, sabi ko may naupuan ako, kala ko ba to, yung pala ulo. Dahil kasi may butas na nitsyon pala doon, nakuha ng aso. Yung baging, natatakpan na yung ulo, kulay brown pa nga ang bukay. Yun ang karanasan ko rito. Nakaranas si Nanay Amelia ng nakakapanindig balahibong karanasan dahil habang siya ay abala sa paglilinis ng nicho at pagdadamasa ng damo ay may naupuan siyang bungo ng tao. Ayon sa kanyang pahayag, kapag ang puso mo ay nag-aalab at mayroong paniniwala sa Panginoon, hindi ka malabong magtagumpay laban sa masamang espiritong nakapalibot sa iyo. Ang mga katagang ito ay kanyang ginagamit upang maibsan ang takot na nadarama sa tuwing may mga ganitong pangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng sakit si Nanay Amelia. May mga pagkakataon na labis na napaghihirap ang dinaranas niya, kung saan wala na halos siyang makain dahil sa kanyang problemang pinansyal. Si Nanay Amelia ay wala ng asawa. Ang mga anak niya naman ay nasa malalayong lugar na. Sa kabila nito, mag-isa siyang nagpupursigi sa pagtatrabaho. Si Nanay Amelia ang dating gwardiya sa isang warehouse sa Cubao. Ngunit nang magkaroon ng pandemya, napilitan siyang lumipat sa Bacoor. Sa paghahanap ng trabaho, natagpuan niya ang sarili sa sementeryo. Sa simula, hindi maiwasang kilabutan at matakot ni Nanay Amelia habang naglilinis ng mga nicho. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay siya sa kanyang bagong trabaho. Pinagtiyagaan niya ito dahil bihira na ang mga trabahong maaaring gawin ng isang senior citizen na katulad niya. Ang buhay ni Nanay Amelia ay puno ng pagsubok at pagpupunyagi. Sa kabila ng mga hamon na kanyang hinaharap, tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng may determinasyon at tapang. Ipinapakita niya ang katatagan at pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Patuloy na lumalaban at nagtitiwala sa sarili at sa mga kapalaran na darating. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing, kaya ko to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin.
Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing, kaya ko to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong